Hello guys, welcome to my channel, EB Mercadero Bautista. For today's video guys, ang pag-uusapan natin about OFWs sa mga para po makatulong tayo lalo na sa mga OFWs na papauwi na sa Pilipinas. Lalong-lalo na po sa mga first timer, lalong-lalo na din sa mga distress na OFWs. Kasi guys, karamihan sa mga distress ko ay nagtatanong sa akin about sa bagahe po. Kung magkano ba daw ang bayad kung ma-over po ang ating mga bagahe sa ating sinasakyan na mga airlines. So ngayon guys, kung hindi ka pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and pindutin nyo rin po ang bell para updated kayo sa aking mga videos about sa mga OFWs, lalong-lalo na po guys sa mga pagpauwi ng distress o sa mga repatriation. Ang dami akong mga tutorial kung paano tayo makatulong sa ating mga OFWs na inaabuso dito sa ibayong dagat. So ngayon guys, umpisahan na natin ang kunting kaalaman na i-share ko rin sa inyo upang makatulong at hindi kayo maabala sa pag-uwi natin sa Pilipinas. Umpisa tayo guys dito sa Saudi Airlines. Ang nakalagay kasi sa ticket ng Saudi Airlines guys is 2 pieces lang. Wala pong nakalagay na kilos. Kaya ang daming naguguluhan kung ano ba itong 2 pieces. Hindi man naka-indicate ang kilos o walang kilo. Ating liliwanagin guys, pag kayo ay bumili ng ticket sa Philippine Airlines, most probably nakita ninyo dyan, 2 bagahe at may nakasulat na 23 kilos. Yun po ang tama, di ba? Pero bakit sa Saudi Airlines ay walang nakalagay na kilos kung hindi 2 pieces lang? O, ganyan. Pero kung paano, kung nakasulat lang ay 2 pieces nga, paano mo malaman kung ilang kilo yun? Yan po ay ating lilinawin ulit, guys. Ang 2 pieces na nakalagay sa ating ticket sa ating airlines ay automatic na yan guys siya na 23 kilos po. Guys, uulitin ko, 23 kilos po ang 2 pieces. 23 kilos siya. Ayan. So, maliwanag guys. 23 kilos lang po. So, susundin nyo. Kung ayaw nyong makamulta, susundin nyo kung ilan ang nakalagay sa ticket nyo. Okay. Okay guys. Maliwanag ba? Gets nyo rin ba guys? Sa Emirates Airline na naman tayo, napapansin nyo ba sa inyong bagahe, sa inyong ticket, ang baggage allowance 30 kilos. Ano nga ba ang gawin nyo dito? 30 kilos. 30 kilos ang baggage allowance. So, ano nga ba ang gagawin nyo dito nga ulit? Isang bagahe lang ba ito? Ayan, may nagtanong, isang bagahe lang ba ito ang 30 kilos? Ang gagawin nyo po ay dalawahin nyo po ito. Pwedeng 15, hatiin nyo po guys, hatiin. Pwedeng dalawahin nyo po kabagahe, 15 ang isa at 15 din ang isa. Yan po ang tamang pagkilo po sa ating mga bagahe guys. So maliwanag ba guys hindi ito kung hindi ito 2 ka 30 kilos guys hindi. Malaki sa talaga ang multa nito guys kung over baggage tayo. So sa 30 kilos guys, ulitin ko 15 kilos, dalawahin nyo yan. 15 ang isa, 15 din ang isa. Huwag susobra guys. Mas mabuting kulang kaysa sobra guys So, kung halimbawa is 40 kilos guys, o kaya 32 kilos guys,
ganun lang din yun po yun ang gagawin nyo guys. Yung sa kabila, halimbawa 40 kilos, yung isa 20 kilos, yung isa 20 kilos. So, total is 40 kilos. So, huwag lalampas. Huwag lalampas guys, parang maiwasan natin ang malaking multa na nandoon na tayo sa airport. At sayang naman pag itapon natin kasi pinagpagura natin yan. So, ganyan guys ha. So, ganon ang gagawin nyo. Sisiguraduhin nyo na hindi kayo lumalampas o pwedeng mag-over baggage kayo pero may extra money kayong dala. Sayang naman po guys, ang mahal-mahal talaga. Hahatiin guys ha. Ayan na, hahatiin pa rin siya. Sa ticket nyo, iwasan ng over talaga sa timbang dahil may bayad ka talaga. At sa Etihad Airlines at saka Emirates Airlines, magkapareho lang yan sila guys. 30 kilos po ang ang bagahe at ang hand carry po ay 7 kilos. 7 kilos po ang hand carry. Ito so ngayon guys, hindi ko yun na nga maliwanag na po na hindi naka-indicate ang kilos, pieces lang po guys ha, maliwanag na. So sundin nyo ang timbang po guys. Pag-usapan natin ang Saudi Airlines dahil sa social media guys, maraming nagpo-post na binuksan daw ang bagahe nila. So guys, hindi naman po binubuksan upang hingiin o kunin nila. Pinabuksan yan sa iyo kabayan. Ikaw mismo ang magbubukas sa iyong bagahe upang tanggalin ang sobrang timbang. Yes, tanggalin po talaga nila guys. Pag na-over baggage ka at wala kang extra money, tatanggalin nila yan. So, kaya ingatan po at siguraduhin hindi kayo mag-over baggage guys ha. Including sa 7 kilos na hand carry. Ang hand carry po ay para lang sa inyong personal belongings. Paalala guys, paalala po ha. Ang hand carry, huwag lagyan ng mabibigat. Yan po ay para lang sa ating mga personal belongings tulad ng passport, ticket, at anong-ano pang chichiburichi yan kasi yung mga bagahe natin, hindi na yan natin makikita sa ating tabi. Makikita natin yan doon na sa Manila. Doon na tayo magkita at sa ating bagahe po. Kaya, siguraduhin yung ang inyong hand carry ay hindi po mabigat. 7 kilos lang po ang allowed. Allowed nito. So, hindi nga talaga bawal ang sumusobra din sa hand carry ay magmulta ka. Talagang may multa guys. So maraming hindi nakaintindi. Alam natin ang iba nating kababayan at sumasablay dito. Sabi nila malaki ang nabayad nila o multa. Kabayan, tama po yan. May karapatan silang maningil dahil may paglabag ka sa kanilang rules na sumubra ang timbang sa inyong bagahe. So para maiwasan ang aberya, kabayan, matuto tayong sumunod sa kanilang rules. At ngayon, tungkol na naman guys sa oras ang ating pag-usapan guys. Kasi nasa ticket kasi guys, marami silang maraming narilito. Hindi nila alam guys kung ano talagang oras na nila pag flight nila. Marami po ditong naguguluhan sa oras ng biyahe. Ang biyahe po natin sa airlines ay hindi po 24 hours o 12 hours guys ha, hindi po. Ang basihan po dito ay military time gaya ng 12 hours
hindi po gaya ng anong tawag yun, 24 hours o 12 hours, hindi po. 1 p.m., 2 p.m., 3 p.m. Yan po ang sa eroplano ay madalas makikita natin ang 13, 14, 15, 16. Ganyan lang po, guys. Yan po ay military time. Yan, guys. 023, 024, 18, ganyan. Ano yan, guys, siya? Military time. So, marami talaga nalilito sa oras. Ang 13 sa inyong ticket, ito po ay alauna, guys. 13. Alauna po siya sa military time po, guys. Ang 13 ay 1 p.m. po. Ang 14 ay 2 p.m. So, ang 15 ay 3 p.m. Ang 16 ay 4 p.m. Ganyan po, guys, Ganyan ang intindi sa ating mga ticket, sa ating mga airlines na sasakyan. Sa Etihad ay anong tawag yun, sa Etihad, ganun din ang nila, ang sa Girl 4 line, ang hand carry ay 6 kilos lang, mababa ito, guys, ang Girl 4 line. Mababa ang kilos sa hand carry nila, hindi gaya sa Saudi Airlines, Emirates, Kuwait Airlines, 7 kilos. Sa kanila ay 6 kilos lang at 30 kilogram din ang nakalagay. So ngayon, guys, dito sa Kuwait Airlines naman ay 2 peraso, kagaya po sa Philippine Airlines din, 23 kilos at hand carry 7 kilos. At kung may over baggage ka sa Kuwait ay magbabayad ka ng 35 Kuwait dinar. Sa piso, ilagay lang natin ng 150 ang palitan o currency, yung pinakababa palitan. Total is 5,200 pesos. Ang sakit sa bulsa, guys. Kaya iwasang mag-over baggage. Sa Etihad Airways 32. So pwede ito dadalawahin din, guys. So ganun lang yun, guys, pag sa anong tawag yon, sa mga ating mga bagahe, at magkano din ang multa o per kilo. Sa Cathay Pacific, guys, ang kilogram din po sila, hindi po sila nagbibis kung ilang bagahe by 30 kilogram at 7 kilo ang hand carry. At kung sumusubra ay magbabayad ka ng $30 per kilo. Ito na, guys, ang bayad. Kung mag-over baggage ka is $30 per kilo. Ay, grabe, ang bigat. So, sana, guys, may natutunan kayo sa aking video ngayon. At sana makatulong ito sa mga kabayan nating papauwi na sa Pilipinas. Maraming salamat. Thanks for watching and